Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Dito po sa mundo ng cryptocurrency, hindi na po bago ang matitinding prediction tungkol dito kay Bitcoin. Pero paano kung sabihin natin na kahit ang kasing liit ng 0.001 na Bitcoin, kung saan ay kasalukuyan nagkakalaga po yan ng $96 o nasa 5,300 pesos. At kung saan ito po ay maaring maging susi upang maging multi-millionaire po tayo balang araw. Ayon po kay Ginoong Aaron Arnold, ang host ng Altcoin Daily, may posibilidad daw na mangyari ito base sa mga modelong ginagamit ng mga malalaking institution tulad po ng Fidelity Investments. Kaya ano po ang mga batayan ng prediction na ito? At paano po nitong mababago ang buhay ng mga crypto investors, lalo na po sa atin dito sa Pilipinas. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisaan po natin ang pagpapaliwanag sa kung ano po ang ginamit na batayan sa prediction na ito. Ayon po kay Ginoong Arnold, ang prediction ay nakabase po sa dalawang modelo. Ito po ang tinatawag na stock-to-flow model at saka ang S-curve demand model. Yan, pagdating po sa stock-to-flow model, ang modelong ito ay tumutukoy po sa kakulangan o scarcity ni Bitcoin. Dahil limitado lang ang supply ni Bitcoin sa 21 million coins, ang presyo po nito ay inaasahang tataas habang dumarating ang mga halving events, kung saan ay nababawasan po ang bagong Bitcoin na nakre-create. Sa mga nakarang taon, makikita na tumutugma po ang galaw ng presyo ni Bitcoin sa mga projecsyong ito. Yan, pagdating naman po sa tinatawag na S-curve demand model, ay ang modelong ito naman ay sumusukat sa adoption o paggamit kay Bitcoin. At ito po ay kinukumpara sa mga malalaking technology tulad po ng mobile phones. Ayon dito ay habang dumadami ang mga users or gumagamit ng Bitcoin, tumataas naman ang halaga ng network nito. Ang principle na ito ay tinatawag po na Metcalfe Law. Ayan. Ngayon ay pinagsama po ng Fidelity ang dalawang modelong ito upang magbigay ng forecast para sa presyo ni Bitcoin sa mga susunod na dekada. Ngayon ay magkano po ang Bitcoin pagsapit ng taong 2037. Ayan. Ayon po sa parehong modelo, maaaring pumalo po ang presyo ni Bitcoin sa iba't ibang presyo or halaga. Ayan. Pagdating po sa S2F model, ito po yung stock-to-flow model, posibleng umabot sa $1 billion ang halaga ng isang Bitcoin pagsapit po ng taong 2037. Ayan. Pagdating naman po sa S-curve model, mas konserbatibo ang projection na ito, kung saan ay nagsasabing aabot ang presyo ni Bitcoin sa mahigit $1 million kada coin. Ngayon ay kung totoo po ang mga projections na ito, ang 0.001 na Bitcoin na nagkakalaga po ng $96 ngayon ay maaring maging $1 million balang araw. Kahit na mas mababang presyo ang mangyari, maaari pa rin itong umabot sa $1,000. Isang malaking kita kung ikukumpara sa kasalukuyang halaga nito ngayon. Ngayon ay bakit po ba may posibilidad na mangyari ito ngayon? Ayan. Una ay meron pong limitado na supply si Bitcoin. Hindi po tulad ng fiat money, tulad ng peso o dollar na pwedeng i-print ng walang hanggan. May mga limitasyon po itong si Bitcoin. Ang 21 million coins ay hindi po maaring madagdagan, kaya't habang tumataas ang demand nito,
tataas din ang kanyang halaga. Pangalawa ay ang adoption ng malalaking institution. Sa kasalukuyan, maraming malalaking institution tulad po ng Tesla, MicroStrategy at iba pang kumpanya ang bumibili ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang asset. Ang pag-adapt po ng Bitcoin ng mga gobyerno bilang legal tender tulad po ng ginawa ng El Salvador ay maaaring magtulak pa ng mas mataas na demand. At ang pangatlo ay ang digital age. Habang papunta na po tayo sa mas digital na economy, tumataas ang pangangailangan sa mga asset tulad po ng Bitcoin na decentralized at hindi kontrolado ng mga bangko o gobyerno. Ngayon ay meron bang risk ang ganitong mga prediction? Bagamat maganda po ang tunog ng mga projections na ito, mahalaga pong tandaan na hindi po garantiya ang nakaraang performance para sa hinaharap. Kaya meron pong ilang mga risk na dapat po nating isaalang-alang. Una ay ang regulasyon. Kung mahigpit po ang mga gobyerno sa paggamit ng cryptocurrencies, maaring bumagal po ang adoption nito. Pangalawa ay ang market volatility. Kilala po si Bitcoin sa pagiging volatile, kaya't maaari pong bumagsak ang presyo nito ng biglaan. Ang pangatlo ay ang technological competition. Maaari pong magkaroon ng bagong technology na magpababa sa halaga ni Bitcoin. Kaya yan po yung mga risk sa ganitong mga prediction. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una, kahit maliit po na halaga ay may potensyal. Kung may extra ka pong pera, kahit maliit na bahagi ng Bitcoin tulad po ng 0.001 BTC ay maaring maging investment para sa hinaharap. Pangalawa ay ang long-term mindset. Ang crypto ay hindi lamang tungkol sa mabilisang kita. Magandang isaalang-alang po ang pangmatagalang potential nito or long-term potential nito. Pangatlo ay i-diversify po natin ang ating investments. Huwag pong ilagay lahat ng ating kapital sa crypto. Mag-invest din po tayo sa ibang mga assets tulad po ng stocks, bonds o negosyo or business upang mabawasan ang ating risk. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang prediction na ito ay nagbibigay po ng pag-asa, pero kasabay nito ay ang pangangailangan para sa tamang diskarte at saka edukasyon. Kung ikaw ay isang Pinoy na nagbabalak mag-invest, siguraduhin na iintindihan mo ang mga risk na kaakibat nito. Tandaan, hindi po garantisado ang hinaharap ni Bitcoin o anumang investment. Pero kung meron ka pong ekstrang pera, bakit hindi mo subukan? Ang mahalaga ay handa ka sa mga posibleng mangyari, kita man o pagkalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.